Pilipinas, mas dumarami na ang missile. China handa ng labanan. Hindi lang isa kundi dalawa na ang Typhoon Medium Range Capability Missile, MRC, na maaaring mapunta sa Pilipinas. Ayon sa ulat, bukod sa naunang MRC na ginamit sa isang military exercise, may isa pang paparating mula sa US Indo-Pacific Command. Bakit tayo binigyan ng karagdagang missile ng Amerika? Senyales na kaya ito sa mas papalapit na digmaan? Yan ang ating aalamin. Handang-handa na ang Armed Forces of the Philippines, AFP, na tumanggap ng isa pang missile system mula sa Amerika. Ang tugon, the more the merrier. Ang balitang ito ay nagmula sa US Indo-Pacific Command na sinasabing magpapadala ng isang battery ng MRC missile sa rehiyon. Ayon sa AFP, the more the merrier, no? So the more assets that we have, the more also that we are able to train more personnel on our part. So tinatanggap po natin to willingly. Mas maigi raw na sanay ang ating tropa sa ganitong uri ng armas. Ngunit sa paglilinaw naman ng AFP, hindi ito para umatake sa ibang bansa, kundi para lamang sa practice at paghahanda sakaling bumili rin ang Pilipinas ng sarili nitong MRC. Samantala, ang Philippine Navy naman ay tila hindi na nagulat sa bagong padalang MRC ng Amerika. Ayon sa kanila, tumitindi na talaga ang mga military exercises at alyansa ng Pilipinas sa ibang bansa. We have increased our bilateral and multilateral activities with other countries. Isang malinaw na senyales na palakas ang depensa ng bansa laban sa mga banta sa teritoryo nito. Nakaabang na sa pagbabantay ang mga military. Ang Typhoon Medium Range Capability, MRC missile system, ay isang makabagong ground-based missile launcher na may kakayahang magpakawala ng iba't ibang klase ng missiles, kabilang ang SM-6, pang-depensa laban sa eroplano, cruise missiles, at Tomahawk cruise missiles, long-range precision strike laban sa ground targets, na kayang tumarget ng mga kalaban sa malalayong distansya, kabilang ang China, Taiwan, at area sa West Philippine Sea. Isa itong highly mobile system, kaya madaling ilipat mula sa isang lokasyon patungo sa iba pa at maaaring gamitin sa iba't ibang operasyon tulad ng air defense, anti-ship warfare, at precision strikes laban sa mga estratehikong target. Ano ang epekto ng Typhoon MRC sa lakas militar ng Pilipinas? Ang pagdating ng Typhoon Medium Range Capability, MRC, missile system sa Pilipinas ay isang malaking hakbang patungo sa mas advanced at modernisadong depensa. Sa matagal na panahon, ang bansa ay umaasa lamang sa lumang mga barko, eroplanong pandigma, at limitadong mga missile defense system. Pero ngayon, may kakayahan na tayong tumarget ng mga banta mula sa malalayong distansya, lalo na sa West Philippine Sea, kung saan patuloy ang presensya ng China. Sa totoo lang, hindi sapat ang Typhoon MRC para talunin ang isang bansang may malawak at modernong sandatahang lakas tulad ng China. Ngunit malaki ang magiging papel nito sa deterrence strategy. Ibig sabihin, mas magdadalawang isip ang sino mang kaaway bago gumawa ng agresibong hakbang laban sa Pilipinas. Dahil alam nilang may kakayahan tayong lumaban at magpawala ng missile kung kinakailangan. Paano ito ihahambing sa ibang missile system sa Asia? Kung ikukumpara sa ibang bansa sa rehiyon, nasa simula pa lang ang Pilipinas sa larangan ng missile warfare. Ang China, halimbawa, ay may mga DF-21D at DF-26 ballistic missiles na kayang tumarget ng mga barko at base militar sa malalayong lugar. Samantala, ang Japan at South Korea ay may sariling mga missile defense system na kayang mag-neutralize ng mga incoming missile threats. Ang Vietnam naman ay merong Russian-made 300P Bastion P coastal defense system na ginagamit bilang pangdepensa laban sa mga barkong pumapasok sa kanilang teritoryo. Samantalang ang Taiwan, na palaging bantay sarado sa banta ng China, ay merong Chongfeng 30 o supersonic anti-ship missiles na kayang lumusob sa mga barkong pandigma ng kalaban. Kung susuriin, ang Typhoon MRC ay hindi pa kasing advanced ng mga missile system ng iba pang bansa sa Asia, pero isang mahalagang hakbang ito upang makasabay ang Pilipinas sa modern warfare. Dagdag pa rito, dahil ito ay mula sa Amerika, may posibilidad na lalo pang mapalakas ang ating sandatahang lakas sa hinaharap kung magpapatuloy ang military aid at defense agreements sa pagitan ng dalawang bansa. Ano ang reaksyon ng China?
Habang abala ang Pilipinas sa pagtanggap ng bagong missile system, hindi nagpatumpik-tumpik ang China sa kanilang reaksyon. Ayon sa kanila, ang paglalagay ng MRC sa Pilipinas ay isang malinaw na pang-uudyok ng gulo. 我们再次奉劝菲方， We once again advise the Philippine side that the only correct choice for safeguarding its security is to adhere to strategic autonomy, good neighborliness, and peaceful development. We are telling the Philippine side that China will never stand by and watch its own security interests being jeopardized or threatened, and that if the Philippine side is bent on having its own way, it will surely lift a rock and smash its own foot. Hindi nila nagustuhan ang naunang missile system na ginamit sa military exercise at ngayon may panibago pang parating. Hindi rin malayo na posibleng maglabas ng matinding pahayag ang Beijing laban sa Pilipinas at sa Amerika na maaring mauwi sa diplomatic warnings o pagbabawas ng diplomatic ties. Posible ring gamitin ng China ang economic pressure laban sa Pilipinas tulad ng paghihigpit sa kalakalan, pagban sa ilang produkto o pagbawas ng Chinese investments sa bansa. Samantala may panibagong insidente sa West Philippine Sea. Kinumpirma ng Philippine Coast Guard na muling naglagay ng floating barriers ang Chinese Coast Guard sa bungad ng Baho de Masinloc. Delikado ito dahil maaaring bumuhol sa mga propeller ng bangka at magdulot ng aksidente. Ayon sa PCG, tila may timing ang paglalagay ng barriers. Ito ay naganap kahapon ng umaga nang mamonitor ang malaking bilang ng mga Pilipinong fishing boats. Hindi naman pinalampas ng Philippine Coast Guard, PCG, ang ginawang ito ng China at agad na ipinasa ang insidente sa National Task Force on the West Philippine Sea. Malamang panibagong diplomatic protest na naman ang isasampa ng gobyerno laban sa China. Posibleng epekto ng Typhoon MRC sa tension sa West Philippine Sea. Ang pagdating ng Typhoon MRC missile system sa Pilipinas ay maaaring magdulot ng pagtaas ng tension sa West Philippine Sea, WPS, lalo na sa pagitan ng Pilipinas at China. Sa ngayon, patuloy ang militarisasyon ng China sa mga pinag-aagawang teritoryo kung saan nagtatayo ito ng mga airstrip, radar stations at missile launchers sa iba't ibang artificial islands. Ang pagkakaroon ng isang long-range missile system tulad ng Typhoon MRC sa Pilipinas ay maaaring ituring ng China bilang isang direktang banta sa kanilang control sa rehiyon, lalo na't ito ay mula sa Amerika. Mas lalala ba ang sigalot sa pagitan ng Pilipinas at China? May dalawang posibleng senaryo. Una, lalo pang magiging agresibo ang China. Posibleng dumami ang harassment ng Chinese Coast Guard at militia vessels laban sa mga Pilipinong mangingisda at Philippine Navy sa WPS. Maaari rin silang magpatuloy sa paglalagay ng floating barriers sa Baho de Masinloc o sa iba pang bahagi ng ating karagatan upang ipakita na sila pa rin ang may control. O kaya na may ikalawa, magiging mas maingat ang China sa paggalaw nito dahil alam nilang may missile system na ang Pilipinas na maaaring gamitin laban sa kanila, maaaring bawasan nila ang lantaran at direktang pag-angkin ng teritoryo upang maiwasan ang posibleng sagupaan. Kung titingnan natin, unti-unting nababago ang lakas militar ng Pilipinas. Mula sa pagiging isang bansang may mahinang depensa, ngayon ay unti-unti nang nagkakaroon ng mas matinding kakayahan sa larangan ng missile warfare. Ngunit malaking tanong pa rin, handa na ba talaga ang Pilipinas sa posibleng pag-init ng tensyon sa West Philippine Sea? Sa patuloy na pagpapadala ng Amerika ng mga makabagong sandata, tila nagiging mas malakas ang depensa ng bansa, ngunit nagiging mas mainit din ang mata ng China sa atin. Ito na kaya ang simula ng malaking digmaan? I-komento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang i-like at i-share. Maraming salamat at God bless.